Ang nangyari sa nakaraang chapter ay pumasok na sina Fitz at Rudius sa isang kuweba upang magpatuyo. Nagubad si Rudius dahil nabasa ang kanyang damit habang hiyang-hiya naman siyang pinapanood ni Fitz kaya napagdesisyon na niyang isuot muli ang kanyang pants. Si Fitz naman ay ayaw hubarin ng kanyang damit kahit na lamig na siya. Nag-alala naman si Rudius doon at pinilit na hubarin na ni Fitz ang mga damit nito. Gayunpaman, hindi pa rin ito sumusunod kasi ang gusto nito ay mangyari ang kagaya ng nakaraan nila kung saan si Rudius ang maghuhubad sa kanyang damit. Di nagtagal, dahil hindi kayang hubarin ni Fitz ang damit nito, ay si Rudius na ang gumawa nun. Habang hinuhubaran ni Fitz ay naalala ni Rudius ang mga panahong sabay silang naligo ni Sylphiette nung bata sila. Matapos hubarin ang lahat ng kasuotan ni Fitz ay napatanong si Rudius kung ang tunay bang pangalan ni Fitz ay Sylphiette. Sumang-ayon naman si Fitz doon at agad na niyakap si Rudius. Piniliwanag ni Sylphiette na mahal niya si Rudius at simula pa daw noon ay hinihintay niya na ito at patuloy niyang ginawa ang kanyang best nung nasa Buena Village siya. Nang sasabihin na ni Rudius ang mga katagang mahal din kita ay bigla niyang naalala si Eris. Naisip niya doon na kaya dahil siya iniwan ni Eris ay hindi siya naging malinaw sa nararamdaman niya dito at hindi niya man lang iyon sinabihan ng I love you. Hinawakan niya si Sylphie at sinabi na mahal niya rin ito. Napaiyak ulit si Sylphie dahil sa tuwa kaya hinalikan ni Rudius ang noo nito. Nagkatitigan ng dalawa at tila magtutukaan na. Sa huli, tuluyan na silang naglabing-labing sa loob ng kuweba. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto niyo maging updated sa storya nito ay pwede niyo ring panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat at solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pagpatong niya kay Sylphiette. Uy, simula pa lang fanservice na. Pakalmayin yung mga junior nyo ha. Sa wakas kaya ay magkakaisa na silang dalawa? Napatanong si Rudius na hindi ba ay first time niyo ni Sylphie. Sumang-ayon naman si Sylphie at tinanong kung masama daw ba yun. Sa isip ni Rudius ay sumisigaw na siya na malayong masama iyon at mas prefer niya nga daw yun. At dahil dun, sintigas na daw siya ng isang bato. Pero kung magkamali daw siya doon ulit, baka mangyari yung kapareho ng nangyari nung nakaraan. Hindi niya daw afford na magkamali doon. Hindi niya daw talaga afford na magkamali doon. Humingang malalim si Rudius at unti-unti nang nilapitan si Sylphie. Pagkahawak niya kay Sylphie ay bigla niyang naalala si Eris. Nanlaki ang mga mata niya at saka isip-isipan niya ay naalala niya yung laman ng liham ni Eris nang iwan siya noon na ang nakasulat ay, sa ngayon, hindi sila bagay para sa isa't isa at aalis iyon para sa isang paglalakbay. Napakatras si Rudius kaya nagtaka si Sylphie. Nanginig si Rudius doon at tila maluha-luha. Di nagtagal, nanlambot ang kanyang espada kaya nagtaka siya. Habang maliwanag ang ilaw galing sa bonfire, napatanong si Sylphie kung okay lang ba si Rudius. Agad naman na napayuko si Rudius at sinabi na lubhang napahiya niya si Sylphie kaya patawarin daw siya nito. Sinabi naman ni Sylphie na hindi iyon totoo at dahil lang daw iyon sa hindi attractive ang kanyang katawan. Agad naman na kumontra si Rudius at sinabi na perfectly divine ang katawan ni Sylphie. Nagpaliwanag si Rudius na simula nung nakuha na yung virginity niya 3 years ago ay ganun na siya. At sa katunayan, ang rason ng pagpunta niya sa academy ay para subukang maganap ng cure sa kanyang kondisyon. Napakomento naman si Sylphie na ayun naman daw pala yung nangyari. Hindi naman daw yun nakakahiya kaya bumalik na daw sa dating siya si Rudius. Sinabi naman ni Rudius na wala nang kahit ano ang magpapasaya sa kanya kung magagawa niya lang yun. Pero wala talaga siyang masyadong magagawa dun eh. Sumigaw naman bigla si Sylphie na hindi naman daw yun ang ibig sabihin niya. Ang ibig niya daw sabihin ay tigilan na ang pagsasalita ng formal ni Rudius. Napasorry naman dun si Rudius. Pero daw ay simula pa nung una ay formal na ang pakikipag-usap niya kay Sylphie. Okay lang naman daw yon sabi ni Sylphie pero kapag kinakausap niya daw siya ng formal, parang naglalagay daw ng distansya si Rudius sa gitna nilang dalawa. Nagulat naman dun si Rudius at sinabi sa isip niya na hindi niya yun inaakala. Kaya naman, wag na daw gumamit ng honorific si Rudius sabi ni Sylphie. Napa, yes ma'am, si Rudius kaya pinangitaw-taga ni Sylphie na ginawa niya na naman yun. Nagraso naman si Rudius na okay naman na yata yung ganong level. Sumang-ayon naman si Sylphie at napangiti. Nakita din natin ang tuwa sa mukha ni Rudius. Matapos yun, nagpainit silang dalawa sa ilalim ng iisang tela. Habang magkatabi, pinaliwanag daw ni Sylphie kay Rudius ang nangyari matapos ang teleportation incident.
Pinaliwanag daw nito kung bakit siya naging bodyguard ni Princess Ariel, kung bakit naging puti ang buhok nito, at kung bakit nito tinatago ang tunay nitong identity. Unti-unti daw ay pinaliwanag ni Sylvie sa kanya ang lahat. Sumunod dito, nung sinubukan daw ni Sylvie na malaman kung saan pumunta si Rudius, ay tinuruan siya ni Zenith ng healing magic. Tinuruan din daw siya ni Lilia ng etiquette. At para daw sa 10th birthday ni Rudius, gumawa daw si Sylvie ng pendant para sa kanya. May naalala naman si Rudius kaya may dinukot ito sa kanyang bulsa. Ipinakita ni Rudius yung isang pendant at tinanong na ibig sabihin daw ba noon na si Sylvie ang gumawa ng pendant na iyon mag-isa. Nagulat naman si Sylvie at napatanong kung paano yun nakuha ni Rudius. Pinaliwanag ni Rudius na kay Lilia iyon pero wala daw itong sinabi tungkol kay Sylvie. Napakomento naman si Sylvie na baka naisip daw ni Lilia na namatay na siya at napagdi siya ng tumahimik lang. Naisip naman ni Rudius na ayon pala yung way ni Lilia sa pagiging mabait. Inalala niya din na nakita niya si Elena Liz na dala-dala ang kaparehong pendant pero hindi niya alam na isang tradition pala iyon ng long-eared tribe. Inalis niya daw yung pagkakasuot niya doon dahil ayaw niyang pagtawanan siya na pareho sila ng pendant ni Elena Liz. Isinuot muli ni Rudius yung pendant na gawa ni Sylvie kaya napangiti ito. Matapos daw yun, during the teleportation incident, naging kulay puti daw yung buhok ni Sylvie from mana exhaustion at hindi na daw yun bumalik sa green na kulay ever since. At sumunod nun, kinupkop siya ni Ariel. Nung nawala daw ni Ariel ang karapatan para sa royal succession, naganap sila ng asylum sa Ranoa Magic Academy at doon na din dumating si Rudius. Pinaliwanag ni Sylvie na kahit na hindi ito mapipigilan, nung narinig niyang sinabi ni Rudius ang nice to meet you ay gulat na gulat siya. Napasigaw naman si Rudius at sinabi na sorry dahil doon, pero kung pinaliwanag agad ni Sylvie yung buong katunayan ay, ayun. Sumang-ayon naman si Sylvie doon pero pinaliwanag niya na natakot kasi siya na kapag sinabi niya kay Rudius ang tunay niyang pangalan ay hindi siya nito maalala kaya sorry din daw doon. Napaluha naman si Rudius sa heartfelt apology ni Sylvie. Pinunasan ni Rudius ang mga luha ni Sylvie at ipinaliwanag niya na siya dapat ang nagsusorry dahil hindi niya agad na-realize kung sino si Sylvie sa buong taon na yon. Napayakap muli si Sylvie kay Rudius. Kaya naman pala, inakala ni Sylvie na nakalimutan ko na siya. Ika ni Rudius sa isip niya. At dagdag pa daw dun, may kaugnayan pa daw siya sa Boreas name na isa sa mga noble families swearing allegiance sa kalaban ni Princess Ariel, ang nakakatandang kapatid nito. May pagkakataon din daw na pwede siya maging isa sa mga kalaban ng prinsesa. Pero hindi niya naman sinasabi na kahit ano doon ay ang tamang galaw. Pinaliwanag naman ni Sylvie na merong parte sa kanya na inisip na okay lang na manatili silang magkaibigan lang. Pero nung nakita niya yung mga babaeng pumalibot kay Rudius, inisip niya na kinakailangan niya ng kumilos. Sa isip naman ni Rudius ay sinasabi niya na meron siyang erectile dysfunction kaya wala daw kailangan nalalahanin si Sylvie. Tila nagtampo naman si Sylvie at tinawag na blockhead ang ating bida. Idinikit naman ni Rudius yung noon niya kay Sylvie at sinabi na wala na siyang masasabi doon. Napasabi si Rudius na talagang nalaglag siya sa patibong nila Sylvie. Tinanong niya kung alam ba yun ni Ariel kung saan piniliwanag ni Sylvie na si Ariel pa nga daw yung nakaisip ng ideyang yun. Nagsorry si Sylvie dahil humantong pa sa panloloko yung ginawa nila. Pero sinabi naman ni Rudius na okay lang at kung hindi daw yung ginawa ni Sylvie ay hindi niya marirealize kung sino talaga siya. Pero gayon pa man daw sabi ni Sylvie, sobrang natuwa siya nang marinig niyang tawagin siya ni Rudius sa pangalan niyang Sylviette. Bigla na namang nabuhayan ng makamandag na ahas ni Rudius dahil sa ngiti ni Sylvie. Kinagat ni Rudius yung tenga ni Sylvie kaya nagulat ito. Nanghihingi naman ng sorry si Rudius kaya pinaliwanag ni Sylvie na okay lang yon at nagulat lang siya. Matapos yun, natulog ng muli ang anaconda ni Rudius at pinaliwanag niya dito na habang hindi niya pa nakokontrol ang kanyang nether regions, ay sabihin na lang natin na nagkakaroon na siya ng progress towards recovery. Nagpasalamat naman si Rudius kay Sylvie kaya napatanong ito kung bakit. Niyakap ni Rudius si Sylvie at ipiniliwanag na para iyon sa lahat. Di nagtagal, napansin na nila na tumila na yung ulan. Inalis na ni Rudius yung ginawa niyang earth wall. Tinanong ni Rudius si Sylvie kung gusto na ba nitong umuwi kung saan sumang-ayon si Sylvie. Hindi man nila nakuha yung bulaklak na hinahanap nila, pero sa ngayon, ang pag-uusap nila Rudius at Sylvie ay sapat na. Nagawa daw yung maisip ni Rudius. Sa sumunod na eksena, nakabalik na sila sa town. Habang naglalakad si Sylvie sa hallway, ay inalala niya yung pagbabay ni Rudius sa kanya at pagsabi nito na, "I'll be in your care from now on." Kilig na kilig si Sylvie doon habang iniisip na di ba't ibig sabihin nun ay officially dating na sila. Pero gayon pa man daw, mukhang hindi daw na-turn on si Rudius sa katawan niya. Napasimangot naman siya habang iniisip kung ano yung gagawin niya doon. Nakabalik na siya sa office ni Ariel. Napatitig naman si Nalok at Ariel sa kanya pagpasok niya.
Napabuntong hininga si Ariel at sinabi na sabi niya na nga ba't hindi gagana ang plano niya. Nagulat naman si Sylvie sa reaksyon nito. Wala na daw kailangan pang ipaliwanag kay Sylvie at hayaan na daw nito yung nangyari. Kung iisipin naman daw talaga ay napakagulo ng planong iyon, sabi ni Ariel. Yung ideya na huhubaran siya ni Rudius para hindi ito mamatay dahil sa lamig. Napapasigaw na si Sylvie dahil sa mga komento nito ni Ariel at di nagtagal. Sinabi niya kay Ariel na sa katunayan ay gumana ang plano nito. Nabigla naman si Ariel sa narinig niya. Nauunawaan naman daw yun ni Ariel pero nakikita niya daw kasi na parang anlungkot ng itsura ni Sylvie. Dahil doon ay sinabi ni Sylvie na hayaan siya nilang mag-report. Sa sumunod na eksena, kilig na si Sylvie habang pinapaliwanag na sa huli ay nag-confess daw silang dalawa sa isa't isa. Ipinakita naman dito ang facial expression ni Ariel na nangangahulugang kung umabot na kayo ng ganun, ano pa kaya yung nangyaring hindi tama doon? Ipinaliwanag ni Sylvie na tila bagsak daw yung fighting spirit nun ni Rudius kaya pumunta iyon sa academy upang mag-research para sa cure nun. Windang naman si Ariel sa nalaman niya. Ibinalik naman ni Ariel ang composure niya at nagsorry dahil nawala iyon. Narinig niya na daw yung sabi-sabi tungkol doon pero hindi niya akalain na totoo iyon. To think daw na hindi iyon tumatayo para sa exciting part, mukhang masyadong mataas daw yung naging pagtingin niya kay Rudius. Napakomento naman si Sylvie na sumusobra na si Ariel sa sinabi niya. Nagkomento rin si Luke at sinabi nito na merong mga panahon sa buhay ng isang lalaki kung saan parang walang pag-asa ang kahit ano. Nag-inarte ito at sinabi na nakikita niya ang lahat ng yun sa timid face at manner ni Rudius. Nakakaawa naman daw yun at tila nagbubunot na lang ng straws. Nangingi ng sorry si Ariel sa pag-uugali niya kanina kung saan sinabi ni Sylvie na okay lang yon. Bigla namang tinanong ni Luke si Sylvie kung gusto ba niyang pagalingin ang sakit ni Rudius. Nagtaka ng una si Sylvie pero umuod din ito agad. Kahit daw ba na magiging mahirap yon, tanong ni Luke. Umuong muli si Sylvie at ipiniliwanag na utang na loob niya yung buhay niya kay Rudius kaya gusto niyang makatulong sa kahit anong paraan. Kung gayon daw ay maghintay siya doon, sabi ni Luke at nagpaumanhin na ito kay Ariel bago umalis. Sinabi ni Ariel kay Sylvie na mukhang may plano iyong si Luke kaya maghintay muna sila. Si Ariel din daw ay mag-iisip ng impractical cures para kay Rudius. Sa sumunod na eksena, pinapaliwanag ni Ariel kay Sylvie na kapag natapos na nitong lasingin si Rudius ay sabihin nito na ang init ng pakiramdam niya at dahan-dahan niyang haplusin yung balikat nun. Dumating doon si Luke at narinig yung pinag-uusapan nila kaya sinabi nito na hindi magagawang masidus ni Sylvie si Rudius dahil sa katawan nito. Nanlumo naman si Sylvie dahil doon at pinagsabihan naman ni Ariel si Luke. Pero gayon pa man daw, sabi ni Luke, kung gagamitin daw ito ni Sylvie ay baka magka-tsansa ito. Pinaliwanag ni Luke na isa iyong powerful booster for sexual attraction at stamina. Sa ibang salita, iyon ay isang aphrodisiac. Naintriga naman dun si Ariel at pinaliwanag ni Luke na matagal na iyong ginagamit sa Fitowa region. At by the way, 15 Asura gold coins daw ang ginastos doon ni Luke. Gulat na gulat naman si Sylvie sa presyo nun. Nauubusan na daw ng supply noon, sabi ni Luke, kaya pinaplano niya na ibenta iyon para sa fund kung makita niya man daw yung sarili niya na nangangailangan na ng pera. Pero gayon pa man daw, ibibigay niya na lang iyon kay Sylvie. Nagpasalamat naman si Sylvie sa pagbigay ni Luke sa kanya ng bagay na ganun kamahal. Wag naman daw mag-alala si Sylvie at madami naman daw iyong natulong kay Luke. Nagkaroon yung dalawa doon ng precious moment. Pero gayon pa man, agad lang sumingit si Ariel at napakomento na talaga nagkakasundo na silang dalawa. May inabot naman si Ariel kay Sylvie at sinabi na yun naman yung ibibigay nito sa kanya. Pagkabukas ni Sylvie ng kanyang kamay ay nakita niya iyon na yun yung monthly wage ni Ariel. Ayun lang daw yung matutulong ni Ariel sa puntong iyon, kaya gamitin daw yun ni Sylvie sa highest quality wine na makita niya. Tuwang-tuwa naman si Sylvie doon habang sinasabi naman ni Luke na wala na siyang ine-expect pang mas mababa kay Princess Ariel. Matapos yun ay kinamayan at ginudlak ni Ariel at Luke si Fitz. Sa sumunod na eksena, agad nang kumilos si Sylvie doon. Pumunta ito sa kwarto ni Rudius at kumatok. Binuksan naman ni Rudius yung pinto at tila nahihiya ito. Sa huli, bumati ng magandang gabi si Sylvie at ipiniliwanag na pumunta siya doon para samahan si Rudius buong gabi. At siya nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, magagawa kayang ma-activate ni Sylvie ang natutulog na Excalibur ni Rudius? Maririnig kaya sila ng mga kadorm nila kapag nag-exercise na sila? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?